Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, salamat sa gabing ito na muli kami nagkatipon, nagkasama-sama kami para mag-aral ng inyong salita. Salamat sa inyo pong kalakasan na kaloob sa amin, maging sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong linggo na nakalipas. At sa gabi ito, ang layunin po namin ay patuloy pa na maitaas ka, maparangalang ka. Patuloy kaming magbabad sa inyong salita, Panginoon, at patuloy naming makita nga ang kagandahan at katotohanan sa inyo pong mga banal na salita. At patuloy na dinadalangin namin na ang banal na Espiritu sa amin ay sasama at patuloy na magbibigay ng kagalakan at kaunawaan sa mga nakasulat na mga teksto sa inyo pong banal na kasulatan. Salamat pong muli at binabalik namin ang pasasalamat at papuri muli sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat Ate A. Marahil mayroon na po tayong idea kung ano yung pag-aaralan natin sa gabing ito. Dahil na rin sa marami po ang bumati at nagpadala ng mga pagbati dahil Pastor Appreciations Month daw po. Tatalakayin natin ngayon yung may kinalaman po doon sa pastol. No? So, kung hawak niyo ang inyong mga Biblia o kaya naman ay tayo po ay naririto lang at makikinig sa screen ay atin pong basahin yung atin pong babasahin yung atin pong pag-aaralan ngayon, ang Psalm 23 mula sa mga talata 1 hanggang 6. So ito po ay maiksi lamang. At ganito po ang pagkakasulat ni Haring David sa awit 23. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me in beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Walang kaduda-duda na isa sa pinaka-popular at pinaka-paboritong talata sa Bible ang awit 23 o ang Psalm 23. Marahil ang dahilan po niyan ay ang walang kamatayang mensahe nito sa bawat isa. Maging sino ka man o ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay o ano man ang kalalagayan mo, ito po ay laging may naangkop na mensahe para sa bawat isa. Ang Psalm 23 ay kabilang po sa isang grupo, no, na kung saan ay ang Psalm 22, 23, and 24 ay iisa lamang na grupo. At dito makikita natin ang kahalagahan ng posisyon ng nasabing salmo. Ang Psalm 22 ay ang past tense, kumbaga. At ito po
ay nagpapakita ng larawan ng isang good shepherd. Gaya ng sinasabi po sa John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang Psalm 23 naman, ito naman ay ang present tense. Ito ang awit na nagpapakilala naman sa atin kung sino yung great shepherd. Gaya ng binabanggit sa Hebrews 13 verses 20 to 21. Kung saan sinasabi doon, si Jesus Christ, siya ang the great shepherd of the sheep. At pagdating po sa Psalm 24, ito naman yung future tense. At ito ay nangungusap at nagpapakilala kung sino naman yung chief shepherd. Na atin naman pong mababasa yan dun sa 1 Peter chapter 5 verse 4, no? Na kung saan sinabi ni Apostle Peter na ang Panginoong Jesus, siya yung ating chief shepherd na magpapakita at darating sa darating na panahon. Siya yung magbibigay ng korona sa atin na hindi masisira at hindi mawawasa. Ang pambungad po na mga talata na the Lord is my shepherd, ito po ang susi para mabuksan ang nilalaman ng kabuuan ng awit na ito. Okay. The Lord is my shepherd. Siya ang aking pastol. Siya ang inyong pastol. Siya ang ating pastol. Bakit nga ba mahalaga na ipabatid sa atin o ipaalam po sa atin na siya ang ating pastol? Bilang mga tupa, bakit mahalaga na malaman, makilala natin kung sino yung ating pastol? Ang sagot po dyan mga kapatid, sapagkat gaya ng isang susi na nagbubukas ng saradong pintuan, ang pagkakaroon po ng kaalaman o knowledge at ang pagkakaroon ng relasyon sa pastol ang magbibigay po ng realization o katuparan ng mga blessings na binabanggit dito po sa awit 23. Uulitin ko po para malinaw kung bakit mahalaga ang pambungad na talata na the Lord is my shepherd. Mahalaga sapagkat yung lahat po ng tinatalakay na mga blessings dito po sa mula sa verses 2 hanggang 6 ay magkakaroon lamang ng realization kung ating nakikilala at mayroon tayong tunay na relasyon o kaugnayan sa pastol. Mahalaga po yan. Posible na alam natin o kaya naman ay kabisado ng marami ang mga talata o ang kabuuan ng Psalm 23. At posible na hindi rin nila kilala kung sino yung shepherd. Posible na inaawit yung Psalm 23 kahit wala pong relationship sa mismong shepherd o sa pastol. Ito nga po kasi ay popular at ito ay madalas na kino-quote ng iba. Ngunit higit na mas mabuti na ang awit 23 o ang Psalm 23 ay hindi lang natin kabisado, hindi lamang natin alam, kundi at the same time ay totoo rin sa atin. At the same time, ito ay nararanasan natin. Ito ay totoo na nangyayari sa atin. Na totoo sa atin yung si Jesus Christ na ating great shepherd. Mas mabuti po na pareho na alam natin at kilala natin kung sino yung sinasabing shepherd. Kaya ang tanong, if the Lord is my shepherd, what then?
Kung ang pastol o kung ang Panginoon ang ating pastol, ano ngayon? Ano na? So dito po sasagutin po ng mga talata mula 2 hanggang 6 ang katanungan na if the Lord is my shepherd, what then? So tingnan po natin, no? Unahin na natin, tingnan natin yung una, no? Sabi doon, if the Lord is my shepherd, then He possesses me. Kung ang Diyos o ang Panginoon ang aking pastol, sabi po doon, then ako ay kanyang pag-aari. Ako ay sa kanya. Ang verse 2 po, no, na sinasabi dito ay hindi po maaaring paghiwalayin sa isa't isa. Ang verse 1 pala. Pagtatama ko lang. Ang verse 1 po ay may dalawang bahagi dito na hindi maaaring paghiwalayin sa isa't isa. Ano 'yon? Yung bahagi na ikaw ay possession ng Diyos. Sabi doon, the Lord is my shepherd. At yung ikalawa, yung assurance naman. Ano yung assurance na 'yon? I lack nothing. O sa iba, I shall not want ang translation. So, if the Lord is my shepherd, He possesses me, and if He possesses you and me, He possesses us, we possess all things. Paano tayo magkukulang kung Siya ay nasa sa atin o sumasa atin at tayo ay sumasa Kanya? Ano ba ang sinasabi ng Scripture pagdating po sa katotohanan ito? So, sinasabi po ang patotoo ng Scripture na kapag tayo ay pag-aari o tayo ay mayroon pong tayo ay sumasa Diyos, tayo ay nasa ilalim ng mabuting pastol, sabi po doon ay yung assurance, no? Ay naroon nga yung katiyakan, yung assurance, no? At pinatototohanan po iyan ng Philippians 4:19 na kung saan sinasabi, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Possessing the Lord assures us that we will lack nothing, na hindi tayo magkukulang. Hindi po tayo, sabi nga ay hindi magkukulang kailanman ng Diyos. Tinitiyak ng Psalm 23 verse 1 na ang Panginoon na siyang ating pastol, hindi tayo pagkukulangin. At kung pag-uusapan yung mga bagay na iyon na hindi tayo pagkukulangin, ano-ano ba yung mga iyon? Well, naririyan po, no? Unang-una yung security, no? Pagdating sa security, sabi doon, we will not lack, no? Pagdating doon sa security na ibinibigay ng Diyos. Pangalawa, provision. Pangatlo, kapahingahan. Iyan po yung mga ibinibigay ng Diyos sa atin. Iyan po yung sinusupply niya sa atin, no? Bilang ating pastol, kanyang sagana na isinusupply yung security, yung provision, yung rest o kapahingan, yung refreshment, yung guidance, yung restoration, yung protection, endowment. Pag sinabi mong endowment, yung pag-award niya, pagbibigay niya, no? Yung kanyang generosity and satisfaction. Ito yung mga bagay, no, na kanyang ipagkakaloob po sa atin. At itong mga bagay na ito ay mabubuti. Magagandang bagay. Ang tawag dito ay mga good things na atin pong maaasahan sa Kanya kung tayo ay nasa sa Kanyang kawan. Kung tayo ay Kanyang mga tupa. Kung ang Panginoon ang ating pastol, then sabi nga po,
He possesses us and we are assured na we will lack nothing. Yan po ang maganda dyan. So, talagang hindi lamang siya mabuting pastol, kundi siya ay isang great shepherd. Pangalawa, if the Lord is my shepherd, then I am in the best position. Nasa verse 2 po yan. Sabi doon, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ano ang mabuting dulot na ang Panginoon ng ating pastol? Ang pagkakaroon po ng isang magandang kalagayan o posisyon. Iyan ang mabuting idinudulot ng ang Panginoon ng ating pastol. Ang isang tupa ng Panginoon ay kanya pong ipinuposisyon o inilalagay sa isang lugar o sa isang dako na tiyak na mararanasan ang isang kumpletong kasiyahan o satisfaction. Ang pagkakaroon ng satisfaction po ay mahalaga. Mahalaga ito sa buhay ng isang tao dahil ito ang naghahatid ng kagalakan sa kanya, ito ang nagbibigay ng kapayapaan sa kanya, ito ang nagbibigay ng katiyakan at contentment. Paano nga ba nararanasan ng isang tupa yung sinasabing satisfaction? Ang sagot po dyan, ang Panginoon, siya yung naglalagay sa tupa doon sa tama at maayos na kondisyon. Sabi nga po sa verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Alam nyo ba na ang isang tupa pala ay hindi po hihiga o magpapahinga until hindi siya busog o hanggat hindi siya satisfied sa kanyang pakiramdam, sa kanyang pagkain, hindi po iyan hihiga. Hindi po siya magpapahinga, no? Hanggat hindi rin hanggat hindi rin yung kanyang pagkauhaw ay natutugunan, ang isang tupa pala ay hindi mo basta-basta mapapahiga o mapapahinga. Kaya dito po, napakahalaga ng position. When we speak of position, speaking of position, ito po yung lugar, no? Na kung saan tayo ay dinadala o ipinapastol ng ating pastol. At isang magandang bagay po dito makikita natin sa pastol, sa ating Panginoon, sa ating Great Shepherd. Mahalaga sa Kanya na ang kanyang tupa o ang kanyang mga anak ay nasa-satisfied. Mahalaga po sa kanya yon. Ganun siya kabuti, no? Siya yung pastol na alam niya kung saan yung perpektong lugar o posisyon ng kanyang pagdadalhan o pagpapastulan. Isang lugar o posisyon na malayo sa panganib, isang posisyon na kung saan ay nag-uumapaw o overflowing, sagana, at higit pa sa sapat yung pagkain at tubig na available. Ito po yung maganda dito. No? If the Lord is my shepherd, then I am in the best position. Kaya lang, may ilang mga tupa na kahit po inilalagay ng Diyos ng ating pastol doon sa best position, doon po sa kahit ibinibigay pa o inilalagay pa o ipinapastol pa ng ating Great Shepherd ang isang tupa doon sa maberdeng pastulan o saganang pastulan at doon sa kung saan sagana ang tubig, no? Ay meron pa rin pong mga meron pa rin pong mga tupa na hindi nasisiyahan ba? At pag hindi sila nasisiyahan, sila ay naglalayas at naghahanap sila ng iba.
kung iisipin mo, kumpleto ka na, yung pinagdalan sa iyo ng pastol ay kumpleto na, nariyan yung saganang pagkain, yung berdeng damuhan, pagkain ng mga tupa, naririyan lang sa tabi yung malamig na tubig, sagana, sariwa. Pero may iba pa rin po, no, na mga tupa na umaalis doon sa pinagdalan sa kanila ng Great Shepherd. At ang tawag ko po dito sa mga tupa na ito yung mga tupa na colorblind. Bakit colorblind? Kasi hindi po nila ma-recognize kung ano yung green at yung brown. Hindi nila ma-recognize yung pinagdalan sa kanila. Yung lugar na pinagdalan sa kanila. Hindi nila ma-appreciate, hindi nila ma-recognize na ito pala ay sariwa, ito pala ay sagana. No? Kaya umaalis sila. At pag alis po nila, sila po ay naliligaw. Sila ay naliligaw naman. So, iyan ang problema, no, sa iba. Pero, if the Lord is my shepherd, then I am in the best position. Gaya po na sinasabi sa verse 2. What else? What else if the Lord is your or my shepherd? Ito po ang sinasabi. If the Lord is my shepherd, then I will have the power to walk on the right path. Kung ang Panginoon ang aking pastol, then mayroon akong kakayahan, lakas na lumakad sa tamang daan, sa tuwid na daan, sa tamang daan. Sabi nga sa verse 3, He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Isang katangian ng tupa ayon sa observation po at sa pag-aaral ng maraming mga scholar, maging yung mga nasa field po ng agriculture. Ang tupa raw po ay mahina at mabagal ang pag-iisip. Isa raw pong katangian ng isang tupa ang pagkakaroon ng mahina at mabagal na pag-iisip. Kaya kapag ang isang tupa ay naligaw, hindi niya alam ang pabalik, ang daan pabalik sa kanyang kawan. Ang tupa, kapag daw po naglalakad at merong humarang doon sa harapan niya, itong tupa na ito ay hindi iiba ng daan. Kung hindi, ang gagawin daw po ng tupa na ito, babanggain lang niya ng babanggain yung nando sa kanyang harapan. Whether iyan ay pader na bato, o iyan ay kahoy, hindi raw po iyan iiba ng daan. Ang gagawin daw ng tupa, dahil mahina at mabagal ang kanyang pag-iisip, aatras lang siya and then susulong uli at babangga ang kanyang ulo. Hanggang sa dumugo ang kanyang ulo at magkasugat at hanggang sa siya mamatay. Ganyan daw po kahina ang pang-intindi ng isang tupa. Kaya kailangan talaga ng tupa ang isang pastol na sa kanya ay mag-aalaga at magbabantay at mag-guide. Ang mga Christians po ay gaya rin ng isang tupa. Medyo parang nakakababa ng pagkatao pag iisipin mo na mahina ang ulo, mabagal ang pag-iisip ng isang tupa. Pero kadalasan po sa Biblia ay kinahambing ang mga believers o ang mga mananampalataya sa isang tupa. Kasi ang mga believers ay kapag naligaw o nawala doon sa kawan, hindi niya po alam at wala siyang kakayahan na makabalik muli doon sa kawan, doon sa kanyang mga kasamahan. No? Hindi niya nalalaman kung paano siya
makakarating uli, no? At may pagkakataon kapag ang isang tupa ay nahulog, no? Ang nangyayari po, hindi niya alam kung paano siya makakaahon doon sa kanyang pinagkahulugan. At kadalasan kapag dahil nga po sa kahinaan ng ulo ng tupa at sa kanyang kabagalan mag-isip, no, kung ano yung madalas niyang ginagawa, no, kung ano yung kanyang kung ano lang alam niya, yun lang gagawin niya. Hindi siya naghahanap ng paraan. At dahil doon, kadalasan, imbis na mapaayos ang kanyang kondisyon ay lumalala pa. No? Halimbawa, kung siya po ay nahulog at hindi naman napilay dahil magpipilit yan, no? Na doon sa kanyang sariling kaparaanan, lumalala po yung kanyang sitwasyon at lumalala yung pagkapilay. At dahil doon, nanghihina siya at kalaunan ay nagkakasakit. No? Ang mga tupa na naliligaw at ang mga Christians na naliligaw ay pareho lang. Walang power para i-restore ang kanyang sarili. Wala po siyang kapangyarihan o kakayahan na kanyang i-restore ang sarili. No? O kaya naman ay gamutin yung kanyang sarili. At diyan po pumapasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pastol. Hindi lamang ginagamot ang sugat at pinanunumbalik ang lakas ng tupa, yung hindi lamang nire-restore yung panghihina at yung hirap na kanyang nararamdaman, kundi inaantabayanan din ng pastol ang tupa kapag siya po ay kanya ng binendahan o kanyang ginamot na. No? Binabantayan niya at kung ito ay maglalakad ay kanyang sinasabayan at sa pagsabay niya po na yon, isang bagay ang nangyayari doon, pinalalakas niya ang kalooban ng tupa. No? Ini-encourage niya. Ganyan din po sa mga believers, sa mga Christians, na kapag ang isang Christian ay nahulog at kasalukuyan siyang nire-restore, ay ano ang ginagawa ng pastol? Ano ang ginagawa ng church? Ano ang ginagawa ng pastor? Siya po ay sinasamahan, sinasabayan, ini-encourage siya hanggang sa siya ay manumbalik yung kanyang kagalakan, manumbalik yung kanyang kalakasan, manumbalik yung kanyang maayos na relationship sa kapwa mananampalataya at higit sa lahat sa Diyos. No? At yung nilalakaran po na yan, no, ng tupa na ipiniprepare ng pastor ay yung daan ng katuwiran o yung path of righteousness. Sa akin pong nabasa, ang literal na interpretasyon po ng He restores my soul o kaya naman sa ibang translation, katulad ng NIV, He refreshes my soul. Ito pala ay, ang literal na interpretasyon pala nito ay He turns back my desires. Ano ibig sabihin nun? Yung pagpapanumbalik pala ng kalooban na ginagawa ng isang pastol, yung pagpapanumbalik sa kalooban ng isang tupa ay nangangahulugan pala ng pagtalikod sa kinahuhumalingan ng puso at ng damdamin. He turns back my desire. Yan pala ang ibig sabihin ng He refreshes my soul o He restores my soul. Yun yung literal na interpretasyon pala nun. Yung pinapanumbalik siya o kaya pinatatalikod siya sa kanyang mga kinahuhumalingan. Halimbawa, yung mga bisyo o ano pa mang mga bagay na kanyang gustong-gustong ginagawa. Ang restoration sa atin
ay binibigyan po tayo ng power na iwasan ang kasalanan at magpatuloy sa paglakad sa daan ng kabanalan at pag-ibig. At ang kadalasan po, ang resulta o ang kinauwian ng restoration ay nagkakaroon tayo ng power o ng kapangyarihan na magawa nating ang Diyos ay malugod sa atin. Nagkakaroon tayo ng power to please the Lord, dahil sa restoration nga po ng pastol sa atin. Ang Diyos ay nalulugod. Sabi nga po sa Philippians chapter 2 verse 13, yung restoration na yan hindi sa atin ang gagaling. Sabi doon, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. So the power comes from the Lord. Pero nararanasan natin, na-experience natin yung power na yon. At yung power na yon ang nagbibigay sa atin upang lumakad, magpatuloy sa tamang daan. Kaya if the Lord is our shepherd, then we will have the power to walk on the right path. Ang ganda po, di po ba? Ang ganda ng sinasabi ng Salmo. Okay. Ika-4. If the Lord is my shepherd, then I will know His presence. If the Lord is our shepherd, then we will know His presence. Sabi sa verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Yun. Pangako ng pastol ay sasamahan niya tayo, sasamahan niya ang mga tupa, saan? Sa lambak o sa valley kapag lalakad na, kapag maglalakbay na. Dito po, gumamit ng isang larawan si Haring David upang paghambingin ang alin po, yung karanasan o yung experience ng isang tupa at ng isang Christian na lumalakad sa buhay. May mga pagkakataon na kinakailangan na dumaan ang isang tupa o ang isang Christian o ang isang kawan o ang isang church sa ganoong lugar, yung lugar na kung saan kung minsan ay madilim at matarik ang daraanan o mapanganib, para makalipat lamang saan? Doon sa pupuntahan niya na pagpapastulan. Kung minsan inaalaw ng Diyos na dumaan ang mga tupa, ang mga mananampalataya, ang church sa mga valleys na tinatawag o lambak, na kung saan ay mayroong mga banta, may tiyak na mga banta na maaari nating ma-encounter. Inaalaw ng Diyos yun. Kuminsan, hinahayaan niya na daanan natin iyon. Yung madilim na bahagi ng daan na iyon para makarating po tayo doon sa ating pong patutunguhan. Pero ang maganda po dito, kahit inaalaw ng Diyos o ng pastol na tayo ay dumaan doon sa mga ganun sitwasyon, isa lang ang sigurado, kasama natin siya. Sasamahan niya tayo. Sabi nga, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Kasama tayo. Kasama natin siya. Kasama ng mga tupa siya na naglalakbay o naglalakad doon sa madilim na bahagi na iyon.
ng daanan. Hindi po niya hinahayaan na bahala na kayo dyan, mag-isa kayo dyan. No? Magkita na lang tayo, pupunta ako o hanap ako ng ibang daan. Hindi po ganun. No? Ang ginagawa niya, aantabayanan tayo, i-guide niya tayo, sasamahan niya tayo. At sa mga ganung pagkakataon, no, ay madadama natin. No? At alam mo, nakasama mo ang Diyos, yung presensya ng Diyos kasi sa tinig niya na nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng paalala, no, doon sa mga tupa habang binabaybay po yung madilim na parte o lugar na kung saan ay patungo doon sa pagpapastulan. At alam niyo po, isang bagay ang nagagawa ng presensya ng pastol sa mga tupa at maging sa mga Christians. Nagkakaroon po ng encouragement. Nagkakaroon po ng lakas ng loob. At hindi lang yon, nagkakaroon ng katiyakan na bagamat lumakad man sa ganoong madilim na bahagi, ay protektado ka ng Diyos. Hawak ng Diyos ang kaligtasan mo. At pag alam mo po yung bagay na yon, nagkakaroon ka ng comfort o aliw. Naaaliw ka, no? Yung takot mo naalis sa iyo, na napapawi yung takot mo kasi alam mo, no, na yung kasama mo ay kayang-kaya kang ipagtanggol. Kayang-kaya kang itawid. Kahit pa iyan ay napakadilim, kahit pa iyan ay mapanganib, no? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ang kamatayan ay hindi nakakatakot na experience para po sa isang Christian. Alam niyo kung bakit? Kasi po, mas nananaig yung presensya ng pastol kesa dun sa presensya ng takot. Kasi alam mo, kahit kahit lumalakad ka doon sa valley of death, alam mo na hindi ka nagsosolo, hindi ka nag-iisa. Alam mo, may nakaantabay sa iyo. Alam mo, may kasama ka. At hindi ka matatakot pag ganyan po, na alam mo na mayroon kang mapaghihingahan o mayroon kang paghuhugutan ng lakas ng loob. May kasama ka na paghuhugutan mo ng iyong lakas ng loob. Iyan po ang kagandahan nun. At kapag ang Panginoon ang ating pastol, sigurado po na makikilala mo, mararamdaman mo yung kalapitan ng presensya niya. Sabi nga po sa Isaiah 43 verses 1 to 2, but now this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, sabi doon, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Yan po ang maganda kapag ang Panginoon ang ating pastol. We have the confidence na yung kanyang presence ay ang siyang sa atin ang gagabay at ang presensya niya ang magbibigay ng encouragement sa ating pong paglalakad sa mga madidilim at mga mapapanganib na bahagi ng lambak. Number 5, if the Lord is my shepherd, or if the Lord is our shepherd, then we are protected. Sabi po dito sa verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head.
with oil. My cup overflows. Bakit po sinasabi ng Psalm 23 verse 5 na yung shepherd, he prepares a table before the presence of his enemies? Bakit naghahanda siya ng lamesa sa harapan, no, ng kanyang mga kaaway? Ano ba yung nakikita niyong larawan dito? Ano ba yung napipicture niyo? Ako po noon nag-ano rin ako dito na medyo naguguluhan nun. Kaya kailangan po na malaman natin ano ba yung kahalagahan ng cultural and historical background, no, ng Israel at maging ng awit na ito. No? Alam niyo po, napag-alaman ko lamang na sa Israel pala, doon sa mga karatig na bansa sa silangan, ang mga pastulan pala doon, yung mga pinagpapastulan pala ng mga pastol doon, kahit na sabihin mong luntian, berde o sagana, matataba, ito pala ay marami palang mga insekto doon. Doon pala sa mga pastulan na yon, kahit sabihin pa po na ito ay green pasture, ito pala ay maraming mga insekto. Marami palang mga mapaminsalang mga insekto o hayop doon sa mga pastulan doon. Kaya problema po ng isang tupa pag kumain siya directly mula doon sa lupa na yon. Maaring yung mga insekto ay pumasok sa kanyang ilong at magkaroon ng iritasyon at ito ay hindi niya at dahil dito ay hindi siya makakakain ng maayos. Kaya pala sinasabi dito ni Haring David na you prepare a table before me. Before me in the presence of my enemies. Ang ibig sabihin pala nun, naglalagay po pala sa mga pastulan nun, ng mga maliliit na parang mesa, no? Na kung saan ay mataas siya doon sa lupa. No? Siguro yung pastol ay nangangampay siya doon ng mga damo at doon niya inilalagay sa table na yon para doon kumain, para doon yung mga lupa ay kumain. Siguro yun pala yung sinasabi ni Haring David, no? Na you prepare a table before me in the presence of my enemies. Nakukuha niyo po ba yung larawan, yung picture nitong verse 5 na ito? Alam niyo po, di kaila na ang mga kaaway natin, no, tayo mga tupa ng Panginoon, tayo mga believers, parang ganyan din. No? Sa paligid natin ay ang mga kaaway. Tayo po ay napapaligiran din ng mga kaaway. Kahit tayo ay ipinapastol ng ating pastol sa green pasture, kahit dun sa malapit sa mga katubigan, ano pa rin po yun. Hindi pa rin tayo tinatantanan ng kaaway. Nakaabang lang yung ating mga kaaway. Nasa paligid lang natin ang ating mga kaaway. At tsumetsyempo lang ito para tayo ay atakihin. Subalit, ito po maganda Ang ating pastol, iniingatan niya tayo, sinisigurado niya na mapoproteksyonan niya tayo sa pamamagitan, sabi nga, unang-una, ng paglalagay ng mesa na nakataas. At hindi lamang yon, ibinubuhos pa niya. Binubuhusan niya ng langis sa ulo ang kanyang mga tupa. Ano po ba yung purpose ng anointing sa ulo ng langis? Ayan, gaya ng nasa screen natin.
Ano ba ang significance nito? Ano ba ang kahalagahan nito? Ang kahalagahan po niyan ay para sa proteksyon. Proteksyon saan? Proteksyon laban sa sakit, laban sa mga insekto, no? Gaya ng nose flies, yan po. Ang kahalagahan niyan ay ginagamit yan bilang proteksyon sa ulo rin ng mga tupa. No? Dahil may mga pagkakataon po na may mga predators na pumapasok po sa kawan ng mga tupa at katulad halimbawa ng mga baka o kaya mga kambing, pag inatake po nila ang mga tupa, pag umaatake po sila sa mga tupa, binabangga po nila yung ulo nila doon sa ulo ng mga tupa. At yung mga tupa naman lumalaban, nakikipagbanggaan sila, nag-headbang sila. Mga headbangers, no? Kung tawagin. At alam niyo po, ang kagandahan pala nun langis. Dahil mayroon itong ability na magpadulas doon sa inaplayan na bahagi na yon. Kapag may langis daw yung ulo ng tupa, kapag binangga, dumudulas lang at hindi nagkakaroon ng heavy damage sa ulo yung inaatake o yung biktima. At dahil doon, naiiwasan yung sobrang injury. Yung pala ang kagandahan ng sinasabi na pag-anoint ng langis, paglalagay ng langis, pagbubuhos ng langis sa ulo ng mga alagang tupa para magsilbing proteksyon. At ganyan din po sa atin, no? Sa buhay ng isang Kristiyano, binubuhos ng Diyos yung langis niya sa ating mga ulo bilang proteksyon. Binibigyan niya tayo ng proteksyon. At yung proteksyon po na yan, ang tawag dyan ay yung goodness and love ng Diyos. No? Yan po ang kagandahan yan. So, dahil pinoproteksyonan tayo ng ating shepherd, nararanasan natin yung goodness ng ating pastol. So, if the Lord is our shepherd, then we are protected. Yan po ang sinasabi ng verse 5. And last but not the least, number 6. If the Lord is our shepherd, then we have a prospect. Ano po yung ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng prospect dito? Ang prospect po, ang ibig sabihin nito, ito yung inaasahan natin na kalalabasan o sa madaling salita, ito yung pag-asa natin, ito yung hope, no? Let me give you an example. Halimbawa, sa negosyo, yung prospect mo na tao, iyon yung magbibigay sa iyo ng pag-asa. Bakit pina-prospect mo? Nakikita mo sa kanya na makatutulong siya sa iyong negosyo o makapagbibigay siya sa iyo ng makapagpapahiram siya sa iyo ng malaking halaga para sa puhunan. So nagiging prospect mo siya. At dahil doon ay nagiging lumalabas na nagiging siya ay yung pag-asa. Lumalabas na yung prospect na ito ang nagbibigay sa iyo ng hope. Ang tanong, sabi dito, yung prospect pala natin, sino? Sino yung prospect natin? Sabi dito, ang prospect natin ay walang iba kundi ang Diyos. Siya yung inaasahan natin. Walang iba tayong aasahan maliban sa Diyos. At ano yung sinasabi ditong aasahan natin sa Diyos? Gaya po ng nasabi ko kanina, ito yung goodness and mercy ng Diyos na ibibigay sa atin sa buhay na ito habang tayo ay naririto sa lupa. Yung prospect natin dito,
habang naririto tayo, ang prospect natin sa Diyos ay yung goodness, yung kabutihan niya at yung mercy o yung kanyang kaawaan o kahabagan sa atin. Pero, excuse me, meron pa po tayong inaabangan. May isa pa tayong prospect. No? Bukod dito sa mga sinasabi ko na goodness and mercy, may isa pa tayong prospect o pinakaabangan na kung saan ay ito yung maghahatid ng higit na satisfaction at higit na kasayahan sa atin. Ano po yun? Yun po yung sinasabi na buhay sa kabilang daigdig. Ang ating pinaka-aabangang prospect ay yung sinasabing tayo ay maninirahan. We will dwell in the house of the Lord forever. Yun po yung maganda doon. Yun yung ating aabangan. Yun yung ating magiging prospect. Dito sa lupa, yung prospect natin na sinamarize nga po sa goodness and mercy ng Diyos, ito po yung mga yun. No? Ano yung inaasahan natin sa Diyos bilang ating pastol? No? Asahan natin yung green pastures. Asahan natin yung quiet waters. Asahan natin yung shepherd, the great shepherd. Meron tayo. Asahan natin na magpo-provide siya ng table para sa atin. Asahan din natin yung mga kaaway natin. May mga kaaway tayo. Asahan natin yung anointing o yung pagbubuhos ng langis, yung protection na ibibigay ng Diyos sa atin. Asahan natin yung goodness and love ng Diyos. At higit sa lahat, asahan natin yung the house of the Lord pagdating ng panahon. Makakasama natin habang buhay ang Diyos, ang great shepherd sa mismong kanyang kaharian magpakailanman. So, if the Lord is our shepherd, then we have a prospect. Meron tayong aasahan. Ang Psalm 23, mga kapatid, tinatawag din po ng marami na the sweetest psalm of all. Ang pinakamatamis na awit sa lahat. Bakit? Dahil marahil po ipinapakita nito at inilalarawan nito ang wagas na pag-ibig, ang wagas na pagbibigay ng proteksyon ng pastol sa kanyang mga tupa. Ang wagas na pagmamahal at pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya. Ang Psalm 23, awit po ito ni King David para sa Panginoon. Awit niya ito na nagpapakita ng kanyang buong pagtitiwala at buong pag-asa. Sana sa atin, hindi lamang natin memorize yung Psalm 23. Sana po, yung Psalm 23, totoo rin sa buhay natin. Sana yung Psalm 23, nararanasan din natin. Sana na-experience po natin. Totoo rin sa atin. Dahil alam naman natin na bilang mga tupa, ang Diyos, ang ating pastol, ay dakila at walang katulad. At siya ay mapagmahal, siya ay laging tayong nililingap. No? We should appreciate yung the great shepherd, the great pastor. Walang iba kundi yung ating Panginoon, ang